Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na pinatakas na. Nako, breaking news, nakalabas na ng bansa. Malaking sabuatan sa palasyo binunyag. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang breaking news. Former DPWH Secretary Manny Bunuan flew to the US despite being on the elbow, no? As no hold departure order was in effect. BI spokesperson Dana Sandoval confirms. Yan, nakatakas na po yung kanilang kasabwat. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval confirmed that former DPWH Secretary Manny Bunuan departed for the United States kahapon po ng hapon mga kababayan, being covered by an immigration lookout bulletin order. Bakit ganyan? They're bending the law again mga kababayan, no? Sandoval added that immigration officers immediately coordinated with the Department of Justice, which confirmed that no hold departure order or warrant of arrest was in effect, allowing his departure. Ayan mga kababayan, naglolokohan na tayo dito, di ba? Kapag kasabwat or kaalyado po nila pinatatakas, di ba? Malamang hindi na po yan babalik ng Pilipinas, not until ma-sort na itong problema sa flood control projects at makalimutan na ng taong bayan, no? Aray ko po. Nung una mga kabayan, si Saldico muna, di ba? Okay, Saldico. Kwento muna natin ng kaunti, no? Si Saldico pinalabas ng bansa after ng investigation sa Senado, no? Yung dalawang staff ni Saldico pinalabas din ng bansa. Ngayon kasi kakasuhan na itong si Bunuan, o si Bunuan naman po ang pinalabas ng bansa. Anong gobyerno meron tayo? Di ba? Pagkakampi nyo, ina-absuelto nyo, di ba? Ina-absuelto nyo po pagkakampi nyo. Pero pag hindi nyo po kakampi, mga kaubayan, pag hindi po nila kakampi, malamang magagaya kay former President Duterte, di ba? Ganito na lang ba tayo mga kaubayan? Mananahimik na lang tayo sa ginagawa nila na pinalalabas, pinatatakas yung mga may sala, no? Sa flood control anomalies, di ba? Siguro ko nga kung hindi lang presidente si President Bongbong Marcos Jr., malamang tumakas na rin to Di ba? Si former Speaker Martin Romualdez, no? Nasa rin yan immigration lookout bulletin order I think. Kasi naglabas yata noon para hindi naban, di ba? Si Romualdez. Ngayon pinauna na po si Secretary Manny Bunuan. Baka susunod nito si Romualdez na mga kaubayan. Anyway, basahin niyo natin yung ilan po sa mga naging komento. Aray ko po, safe na si Marcos at Romualdez, sabi po dito, no? Ni Congressman Kiko Barsaga. Ayan, no? Nag-comment si Congressman Kiko Barsaga. Sabi po dito ni Nandonga, basta sangkot sa and presidente, everything is possible. Osnex, Bon Voyage Secretary, nako po. Sabi naman po ni Rael Prado,
I started a joke which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Nako, oo nga eh. I started to cry which I started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that joke was on me. Talagang joke kayo, mga clown kayo. Pero if Duterte ally, pasara. Ano yun? Okay, pag Duterte ally, pasara. O nga mga kabayan, pag Duterte, talagang bugbog sarado, durog na durog sa kanila mga kabayan. Pero ito napansin ko lang nung dito po sa House of Representatives, no? Dati kasi ang ingay-ingay yan everyday mga kabayan. May patama yan sa Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Hoy, ngayon kayong magsalita. Ngayon kayong mag-ingay, mga hinayupak kayo. Diba? Kayong mga House of Representatives, ngayon kayo mag-ingay. Wala na kaming naririnig sa inyo, ang tahimik nyo. Makabasag pinggang katahimikan ang ginagawa ng House of Representatives dito po sa flood control anomalies na ito. Dati, pag si BP Sara, kahit konting lahat na lang sinisita ninyo, lahat na lang criticize ninyo, di ba? Pero ngayon, wala kaming marinig sa inyo. Bakit? Naging pipi na ba kayo? Selective ba ang justice ng House of Representatives? Baka hindi kayo mga representative ng taong bayan, no? Representative kayo ng mga magnanakaw. Anyway, eto mga kabayan, pasadahan naman po natin itong si Boying Remulla. ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa nasa telepono ni Ombudsman Remulla. Paano nangyari yun? Ito, pakinggan po natin to. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, basta alam ko meron. Confirmed yan. Nasa telepono ko yung warrant. So, nasa telepono na niya ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. So, bakit nasa telepono mo? Ang tanong, di ba? Bakit may copy ka? Ang tanong. Are you a DOJ? Di ba? Sino nagbigay sa'yo? ICC? Nagsasabuatan ba ang ICC at si Remulla? May sabuatan bang nangyayari dito? Bakit hindi official copy? You are a public official, di ba? Supposed to be lahat po ng dokumentong pinanghahawakan ng isang ombudsman, no? Dapat yan legal eh. If it is not official, it is illegal. Di ba? So you are bending the law, no? So binebend mo na naman yung law. Ombudsman Remulla. Ano ba 'to mga kaubayan? Hindi pala official copy. Pinangkalandakan mo sa buong mundo. 'Di ba? Hindi pala official. So, anong gusto mong iparating? Joke lang ang gobyerno. 'Di ba? If it is not official, mga kaubayan, 'di ba? It is illegal, no? Kung ganon. Kasi, 'di ba? Pag hindi official na anong ibig sabihin yan? At saka, Remulla, wag mong gawing circus ang gobyerno. Diba? Pinagtatawanan tayo sa ibang bansa, no? At nagpapahalata lang kayo, no? Na dinadivert ninyo ang issue ng flood control. Kita nyo na? Kaunting lang ni Remulla, diba? Kaunting how-chow lang ni Remulla, di ba? Napunta agad doon yung atensyon ng taong bayan at may nangyari agad. Anong nangyari? Nasa ibang bansa na si former secretary ng DPWH na si Manuel Bunuan. Di ba? Sa susunod na magsalita ulit si Remulla,
may mangyayari yan mga kaubayan, no? May mangyayari na naman yan. Nako po. Anyway, eto pa mga kaubayan, pasadahan din po natin to. Sarswela na naman po ang ating presidente at si Yusek Claire Castro. Sabi po dito sa balita, ang balita ngayon, sabi po ni President Marcos Jr., natutuwa ako na ganito tayo nakikita ng ating mga kapitbahay sa ASEAN. Chill at madaling kausap. Alright? Chill lang daw tayo at madaling kausap. So parang ibig mong sabihin ay mga uto-uto tayo. Diba? Bigyan mo lang ng kaunti. Diba? 5,000 sa mga partially damaged at 10,000 sa completely damaged. Chill-chill na, madaling kausap, ganun lang. Diba? Pero sabi naman po ni Yusek Claire Castro, ang Pangulo ayaw niya ng mga opisyal na nagbabakasyon lang. Dapat trabaho, hindi bakasyon, no? Hindi niya gusto na ang liderato ay chill-chill lang. Aray ko po. Salungat sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na chill lang at madaling kausap. Dito naman po sa sabi ni Castro, hindi raw pwede ang pa-chill-chill lang mga kaubayan. Sino ba talaga sa inyong paniniwalaan? Yung tagapagsalita or yung nagbibigay ng siya mismo, yung presidente mismo mga kaubayan, di ba? Yung spokesperson ng presidente or yung presidente. Palagi nyo na lang niloloko ang taong bayan. Nako po. Sana naman hindi naman nakakatulong. Okay sana kung niloloko yung taong bayan tapos nakakatulong sa ating bansa, di ba? There are some instances, no, na kailangan mong magsinungaling for the sake, no, ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Pero dito, wala nang pakinabang ang taong bayan, puro pa kasinungalingan. Aray ko po. At eto ang matindi mga kababayan, bagsak na bagsak ang ekonomiya. Base po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumagsak ng 41% ang foreign investment ng Pilipinas. Aba, napakalaki po yan. Halos kalahati. Di ba? Lumiit ang tiwala ng mga dayuhan sa ekonomiya ng bansa. Paano nangyari yon mga kaubayan? Malamang dahil sa mga kurakot sa ating bansa, dahil sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan, sino pa ang magtitiwala? Diba? Kung mismo taong bayan nga walang tiwala sa kanila, ibang lahi pa kaya? Lalo na at involve ang pera. Pag involve pa naman ang pera mga kaubayan, isa lang iisipin yan corruption. Nako. Diba? Corruption yan mga kaubayan. Ito na mga kaubayan, pasadahan na po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Tila totoo nga ba talaga na ang lahat ng ito ay palabas lamang para lang mapagtakpan ang mga kabulastugang ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos patungkol sa maanumalyang flood control scandal na siyang patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Dating Chief of Philippine National Police at ngayon Special Advisor ng ICI na si Rodolfo Azurin Jr. Tila binasag na nga ang katahimikan at katotohanan at may nakakagulat rin na ibinunyag sa publiko na pilit umanong ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Ano nga ba kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Matapos nga ang ilang buwang mga pakulo at kadramahan umano sa pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa maanumalyang flood control scandal ay sadyang hindi talaga mapipigilan ang paglabas ng buong katotohanan. Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure na wala pa silang nakikitang opisyal ng gobyerno na maaaring sampahan ng kaso kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Azurin,
rin mula sa ibaba paakyat ang direksyon ng kanilang investigasyon kaya't hindi pa matukoy kung may matataas na opisyal na sangkot sa ghost projects. Sa ngayon, mga kontratista at district level signatories pa lamang aniya ang nakikita ng ICI na posibleng may pananagutan sa maanumalyang proyekto. Matatanda ang formal ngang pumalit si dating Chief PNP Rodolfo Azurin kay Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kaniyang unang pahayag ay binigyan diin ni Azurin na ang kalaban kontra katiwalian lalo na sa mga proyekto ng flood control ay dapat isulong sa pamamagitan ng pagkakaisa, hindi sa gulo at hindi rin sa karahasan. Sa buong bansa ay tumitindig ang ng iba't ibang sektor, mga mamamayan, manggagawa, profesional at mga kabataan na nananawagan sa ating mga sundalo at kapulisan na makiisa sa akusada laban sa korupsyon. Tama lamang umano ang kanilang panawagan at makatarungan ang kanilang layunin, ngunit dapat aniya nating tandaan na ang tunay na pagbabago ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagkakawatak-watak, kaguluhan o karahasan. Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Eto, bigyan ko lang ng komentaryo itong statement ng mga bossing ng mga tuta. Ang daming mga politiko, ang daming tuta na itong si Tambi na? Ngayon na ako nakakita ng buhaya, maraming tuta. Ito bossing nila. Ano sabi niya? The Filipino people, I give you this solemn assurance. Ano bang Tagalog ng solemn? Makabagbag. Hindi. Basta solemn, parang alam niyo na yun. I will never betray your trust. Ito, simple lang to Kung dalawa lang tong sinasabi ni Tambi na ito. Totoo to o hindi totoo. Walang gitna. Hindi daw niya ibebetray ang tiwala ng taong bayan. Solemn assurance. Kung totoo ito, ibig sabihin, napakalinis nitong congressman. Ito ang pinaka malinis na naging House Speaker. Kung totoo kasi isipin mo, wala siyang kinalaman. Tapos, yung mga nasa paligid niya, kumita ng bilyon-trilyon. Nako mga kaubayan, delikado itong mga ganitong statement kasi minsan naririnig din po natin to sa Pangulo, di ba? O yung laging naghuhugas kamay, halata naman po, no? Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung wala si President Bongbong Marcos Jr. at kung hindi naging speaker si Romualdez, di ba? Tapos ngayon maghuhugas kami kayo. Nako, baka gusto mo lang sumunod kay DPW Secretary Manuel Bunuan, Baka gusto mong tumakas din. No, ikaw pa kaya hindi makatakas yung iba nga, no, na hindi pinsan ng presidente, nakatakas na. Ikaw pa kaya na pinsan ka ng presidente. Madali lang 'yan mga kabayan. Huwag na kayong magmaang-maangan pa, di ba? Kung yun yung mga hinayupang na mga small fish, di ba? Pinatakas, ikaw pa kaya? Hindi ka patakasin na pinsan ka ng presidente. Di ba? Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.